May isang malaking pagbabago na nangyayari sa Asya. Tahimik pero napakalaki ng epekto. Ang Japan ay unti-unting bumubuo ng isang sistema na kayang putulin ang koneksyon ng China papunta sa Taiwan. Ang dating depensa na halos 80 taon nang umiiral ay binabago mula sa simpleng panangga. Ginagawang isang matulis na armas, isang sistema na hindi lang depensa kundi kayang umatake. Sa timog kanlurang bahagi ng Japan, nagiging parang network ng missiles ang mga isla. Hindi lang ito simpleng base militar, para itong magkakaugnay na sistema, organisado, at handang kumilos anumang oras. Kasama dito ang mga bagong uri ng armas, hypersonic missiles, mga drone na kayang magsagawa ng direktang pag-atake, at mga depensa na nakaspread sa buong Pacific. Kasabay nito may mga alyansa rin sa ekonomiya at militar kasama ang Europa at Ukraine. Hindi lang ito tungkol sa digmaan, may epekto ito sa ekonomiya, sa trade routes, sa galaw ng supply chains. Dahil ang Taiwan Strait ay isa sa pinakamahalagang ruta ng kalakalan sa mundo. Kapag ito ay nahadlangan, apektado ang global market, shipping, semiconductors, energy supply. Dahil dito, unti-unting lumiliit ang galaw ng China. Bawat linggo, mas nagiging limitado ang kanilang options. At makikita ito sa paraan ng mga pahayag sa ilalim ng pamumuno ni Xi Jinping. Mas matindi, mas agresibo. Samantala, ang estratehiya ni Sanae Takaichi ay malinaw. Palakasin ang ekonomiya at sabayan ito ng matibay na seguridad. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Noong March 31, 2026, nag-deploy ang Japan ng Type 25 surface-to-ship missiles sa Camp Kengun sa Kumamoto. Ito ay isang direktang babala dahil kaya nitong abutin ang mga target na malapit sa mainland ng China. May range na umaabot sa 1,000 kilometers. Ibig sabihin kahit mula sa malayo, kayang pigilan ang anumang amphibious operation ng China sa East China Sea. Hindi lang iyon. Nag-deploy din sila ng hypervelocity gliding projectiles sa Camp Fuji sa Shizuoka. Dahil sa bilis nito, kaya nitong lampasan ng air defense systems. At sa mga susunod na version, posibleng umabot ito sa 2,000 hanggang 3,000 kilometers. Ibig sabihin, pati logistics lines ng China sa paligid ng Taiwan ay pwedeng tamaan. Sa madaling salita, kung plano ng China na palibutan ng Taiwan, kailangan nilang harapin ang posibilidad ng sabay-sabay na missile strikes mula sa Japan. At dito nagbabago ang laro. Sa unang pagkakataon, may konkretong hadlang sa plano ng China para sa regional dominance. Hindi lang ito simpleng deployment ng armas. Ito ay isang strategic shift. Isang hakbang na maaring magbago sa balanse ng lakas sa buong Asia. At tandaan, hindi lang Type 25 missiles ang hawak ng Japan. Mas marami pang paparating. Hindi lang iyon ang ginagawa ng Japan. May dagdag pa itong lakas na mas lalong nagpapabigat sa sitwasyon ng China. May 400 Tomahawk cruise missile na binili mula sa United States. Ang mga ito ay ini-integrate sa Aegis destroyers ng Japan. Natapos ang integration sa JS Chokai noong March 2026. Dahil dito nagkaroon ng Japan ng sea-based strike capability na umaabot sa 1,600 kilometers. Ibig sabihin, kahit mula sa dagat kaya nilang tamaan ang malalayong target. At hindi lang ito basta armas. Ito ay bahagi ng mas malaking sistema. Lahat ng ito ay pinapatakbo sa ilalim ng Joint Operations Command. Pinag-iisa ang galaw ng Land, Sea at Air Forces. Mas coordinated, mas mabilis ang response, mas mataas ang presisyon. Kasama rin dito ang intelligence support ng United States. Mas nagiging eksakto ang targeting. Mas kaunti ang sayang na resources. At sa usaping military spending, mas efficient ang paggamit ng bawat missile. Pero para maintindihan ang buong strategy, mahalagang tingnan ang geography. Ang Nansei o Ryukyu Island Chain ay nakahanay sa kahabaan ng East China Sea sa timog kanlurang bahagi ng Japan. At ang dulo nito ay wala pang 70 miles mula sa Taiwan. Kabilang dito ang mga isla tulad ng Yonaguni, Ishigaki at Miyako. Ang mga ito ay parang mga checkpoint, mga choke point na kailangang daanan ng mga barko ng China kung nais nilang lumabas sa tinatawag na First Island Chain. Halimbawa, kailangan dumaan ang mga warship ng China sa mga makikitid na daanan tulad ng Miyako Strait. At ngayon ang mga rutang ito ay abot na ng missiles ng Japan. Ibig sabihin bawat galaw ng China ay may katumbas na panganib. Bawat ruta ay may bantay.
Bawat hakbang ay may katapat na gastos. Nagsimula ang fortification ng mga islang ito, halos isang dekada na ang nakalipas. Pero lalo itong bumilis noong 2026. Ang Yonaguni Island na nasa humigit kumulang 110 kilometers mula sa Taiwan ay dati walang military presence bago ang 2016. Ngayon mayroon na itong Coastal Observation Units, mga team para sa electronic warfare. At sa lalong madaling panahon magkakaroon din ng air defense missiles. Noong 2022, may missile na bumagsak malapit sa isla habang nagsasagawa ng military exercises ang China sa paligid ng Taiwan. Ito ang nagtulak sa Japan na mas seryosohin ang depensa. Ngayon nag-i-install na rin sila ng electronic jamming systems. Layunin nito na guluhin ang komunikasyon ng kalaban. Ito ang magiging unang base ng Japan na nakatutok sa ganitong klase ng warfare. At sa modernong laban, hindi lang bala ang mahalaga, pati signal, pati impormasyon. Sa madaling salita, hindi lang lakas ang pinapalakas ng Japan, pati kontrol. At sa laban kung saan impormasyon ang susi, yun ang mas mapanganib na armas. Mas pinapalakas ng Japan ang depensa nito sa Timog Kanluran. Nag-deploy sila ng missile batteries, Patriot air defense systems at modern radar networks sa Ishigaki at Miyako. Mahigit 10,000 na sundalo ang nakapwesto sa rehiyong iyon. Ibig sabihin kung magpapadala ng barko ang China papunta sa hilaga o silangan ng Taiwan, hindi lang Taiwan at United States ang kanilang iisipin. Kailangan na rin nilang isama ang Japan. At bawat dagdag na kalaban tumataas ang risk at tumataas din ang gastos ng operasyon. Pero hindi lang sa traditional missiles umiikot ang pagbabago ng Japan. May mas modernong direksyon ang kanilang strategy. Malaki ang impluensya ng mga nangyari sa digmaan sa Ukraine at sa Middle East. Ginagamit ng Japan ang mga aral mula sa mga laban na iyon. Ayon sa mga ulat, mas pinagtutuunan nila ng pansin ang development ng mga kamikaze drones. Ito ay mga unmanned aerial vehicles na kayang mag-loiter at umatake sa target. May range na lampas 1,000 kilometers. Ang strategy ay simple pero epektibo. Unahin ang murang drones para sirain ang air defense ng kalaban. Pagkatapos susundan ito ng mas malalakas na missile strikes sa mga launch sites. Isang approach na napatunayan na sa actual na laban. Mas mura, mas flexible, at mas nakakapagod para sa kalaban. Bukod dito, sinusubukan din ng Japan ang bagong henerasyon ng unmanned systems. Mga kagamitan na kayang ilunsad mula sa submarines at aircraft, kayang gumalaw sa ibabaw at ilalim ng tubig. Direkta itong inspirasyon mula sa paggamit ng Ukraine ng naval drones laban sa Russia sa Black Sea. Isang strategy na nagdulot ng malaking pinsala sa Russian Navy. May direktang cooperation din sa pagitan ng Japan at Ukraine. Noong March 2026, isang Japanese drone company ang nag-invest sa isang Ukrainian firm. Layunin nito ang paglipat ng kaalaman mula sa actual battlefield experience. Kung magtagumpay ang produksyon ng murang interceptor drones sa Japan, maaring magkaroon ng bagong layer ng depensa. Isang system na kayang ubusin ang mamahaling missile stock ng China gamit ang mas murang kagamitan. Sa usaping ekonomiya, malaking bagay ito. Dahil sa modernong digmaan, hindi lang lakas ang laban. Laban din ito ng gastos. Kung mas mura ang armas mo, pero pareho ang epekto, mas malaki ang advantage. Habang natututo ang Japan mula sa karanasan ng Ukraine, nakikinabang din ang Ukraine sa advanced semiconductor technology ng Japan. Isang palitan ng lakas, isang strategic partnership. At dahil dito nahaharap ang China sa ibang klaseng hamon, hindi lang sa Asia, kundi pati sa koneksyon ng Europa at Asia Pacific. Sa madaling salita, ang pagbabago ng Japan ay hindi lang lokal. Ito ay bahagi ng mas malaking galaw na maaring magbago sa balanse ng lakas sa iba't ibang bahagi ng mundo. May isa pang mahalagang bahagi ang pagbabagong ito ng Japan. Hindi lang ito nakatuon sa Asia, umaabot na ito sa global level. Ang bagong alliance network kasama ang Europa ay nagbibigay ng mas malawak na dimensyon sa strategy. Noong early April 2026, bumisita si Emmanuel Macron sa Tokyo. Doon nilagdaan ng isang defense roadmap na nagtatag ng direktang koneksyon sa pagitan ng Japan at France, kasama sa plano ang Reciprocal Access Agreement. Ibig sabihin mas madali na ang joint military exercises, mas bukas ang mga port para sa isa't isa, at mas malalim ang cooperation sa space defense at data sharing. Ipinapakita nito na handa ang Europa na tumayo kasama ng Japan laban sa lumalakas na impluwensya ng China sa Indo-Pacific. Pero mas kritikal pa ang bahagi ng ekonomiya. Ang kasunduan sa rare earth elements sa pagitan ng Japan at France ay may malaking epekto. Sa ngayon, kontrolado ng China ang humigit kumulang 70% ng global production ng mga mineral na ito.
At ang mga ito ay mahalaga sa paggawa ng electronics, missiles at iba pang defense systems. Sa pamamagitan ng Kermag Refinery Project sa France, matutugunan ng around 20% ng pangangailangan ng Japan sa heavy rare earth. Ibig sabihin, unti-unting nababawasan ang pagdepende sa China. At sa usaping strategy, napakalaking bagay nito. Dahil dati ginagamit ng China ang export ng rare earth bilang pressure tool sa politika. Kapag may tensyon, pwedeng higpitan ang supply na direktang nakakaapekto sa industriya ng kalaban. Pero dahil sa kasunduang ito, mas nagiging mahirap gamitin ang ganitong taktika. Mas nagiging stable ang supply chain ng Japan at mas nagiging independent ang kanilang defense industry. Kung titingnan sa mas malawak na larawan, malinaw ang direksyon. Hindi lang umaasa ang Japan sa United States. Pinalalawak nito ang network ng mga kakampi, kasama na ang Europa. Sa isang pahayag ni Emmanuel Macron, sinabi niya na hindi dapat sumunod lang ang Europa sa dalawang malalaking bansa. Ipinapakita nito ang hangarin na magkaroon ng sariling posisyon sa global politics. Para sa China, ang mga galaw na ito ay malinaw na hamon. Tinawag nila ito bilang isang anti-China na front at ang ganitong reaksyon ay nagpapakita ng pag-aalala sa Beijing. Sa bawat hakbang ng Japan, mas tumitindi ang sagot ng China at sa bawat reaksyon mas nakikita kung gaano kaepektibo ang strategy ng Japan. Ayon sa tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning, ang deployment ng missiles ng Japan ay lampas na sa simpleng depensa. Para sa kanila, ito ay hakbang na nagbabago sa balanse ng lakas. Sa madaling salita, ang nangyayari ngayon ay hindi lang regional issue. Ito ay isang global shift, isang pagbabago na may epekto sa militar, ekonomiya at politika sa buong mundo. Ayon sa PLA Daily, ang pangunahing pahayagan ng militar ng China, ang bagong Type 12 missile, ay malinaw na hindi lang para sa depensa. Para sa kanila, ito ay isang kakayahang pang-atake. At ayon sa kanilang pagsusuri, bumubuo ang Japan ng isang multi-layered attack network. At hindi lang sa salita ang reaksyon ng China. Ito ay agad naging aksyon. Matapos ang deployment ng missiles ng Japan, pumasok ang isang Chinese fleet sa Sea of Japan. Isang mabilis na galaw na nagpapakita na direktang naapektuhan ang plano ng Beijing. Binanggit din ni Mao Ning ang isang insidente kung saan may opisyal ng Japanese Self-Defense Forces na nagtangkang pumasok sa Chinese Embassy sa Tokyo na may dalang kutsilyo. Sa halip na tutukan ang internal na issue, ginamit ito ng Beijing para punahin ang paglakas ng military build-up ng Japan. Para sa China, delikado ang direksyon na ito. Pero sa kabilang banda, ipinapakita rin nito kung gaano kasensitibo ang issue para sa kanila. Kung titingnan ang kabuuan, malinaw na may tahimik pero malalim na pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa paligid ng Taiwan Strait. Ang dating pahayag ni Shinzo Abe na ang krisis sa Taiwan ay krisis din ng Japan ay hindi na lang opinyon. Isa na itong opisyal na direksyon ng bansa. Maging si Sanae Takaichi ay nagsabi na maaaring makilahok ang Japan kung susubukan ng China na kontrolin ng Taiwan gamit ang puwersa. Ayon naman kay Akihisa Nagashima, malinaw ang magiging epekto. Kung mapunta ang Taiwan sa kontrol ng Beijing, masisira ang pundasyon ng seguridad ng Japan. Para bang lilipat ang hangganan mula Shanghai papuntang Taipei. Sa ganitong sitwasyon, malinaw ang strategy ng Japan. Defense through denial. Hindi nila kailangang pantayan ang lakas ng China. Ang layunin ay gawing napakamahal ng anumang pag-atake sa usaping pera, sa resources at sa posibleng panganib. Kapag masyadong mataas ang expense at mababa ang return, maaaring magdalawang isip ang China. At doon nagiging epektibo ang strategy. Sa huli, hindi lang ito tungkol sa armas o mga sundalo. Ito ay laban ng kalkulasyon. Kung sino ang mas kayang magpataw ng mas malaking gastos sa kalaban, siya ang may mas malaking advantage. Ayon kay Ken Jimbo, malinaw ang mensahe ng Japan sa China. Kung dadaan ang mga barko nila sa makikitid na ruta tulad ng Miyako Strait, magiging sobrang mahal nito. Hindi lang sa risk, kundi lalo na sa gastos. Sa puntong ito parang isang malaking sugal ang nangyayari. Magkabilang panig, hindi umaatras. Sa isang panig may direktang babala ang China kay Donald Trump. Diretso ang sinabi, kapag gusto mo ng gulo, may gulo. Kapag gusto mong sirain ng China, may kapalit yun. May suporta rin mula sa Moscow. Ipinapakita nito na hindi lang ito lokal na issue. May mas malawak na koneksyon. Sa kabilang panig, malinaw din ang posisyon ng Japan. Sa kaunting galaw pa lang ng Beijing, handa silang makialam. Ngayon sobrang tensyonado na ang sitwasyon. Ang Taiwan ay naka-high alert, ang US Navy ay nakabantay ng todo, at ang Japan ay handa na rin kung sakaling lumala ang sitwasyon.
Pero kung titingnan ng mas malalim, hindi lang ito simpleng military exercise. Mas malaki pa dito. Parang isang buong pag-atake. Parang kinukulong ang Taiwan. Batay sa OSINT data at satellite images, napapalibutan na ang isla mula sa 7 direksyon. Isang galaw na parang gustong putulin ng lahat ng koneksyon nito sa labas. May 3 pangunahing bahagi ang strategy ng China. Unang layer, control sa himpapawid. Ang mga fighter jets tulad ng J-15 at J-16, pati H-6 bombers, ay hindi lang pumasok sa air defense zone ng Taiwan. Halos sinara nila ang himpapawid. Dahil dito halos imposible ang pagpasok at paglabas ng eroplano. Agad itong nakaapekto sa civil aviation. Kinansela ang mga flight, tumigil ang operasyon sa mga runway, at ang mga airport ay naging magulo. Mahigit 100,000 na pasahero ang na-stranded. Iba ay nasa loob ng Taiwan. Iba ay nasa mga connecting flights na hindi na makapasok, at hindi lang ito problema ng mga tao. May epekto rin ito sa ekonomiya. Kapag tumigil ang flights, apektado ang negosyo, supply chains, tourism, at pati investor confidence. Sa isang iglap, makikita mo kung paano ginagamit ang military pressure hindi lang para sa kontrol, kundi para maapektuhan ang ekonomiya. At ito ang mas malalim na laban. Hindi lang lupa o dagat, kundi pati galaw ng pera. At kung sino ang mas makakakontrol nito, siya ang may tunay na advantage. Ikalawang layer ng galaw ng China ay ang naval blockade. Nagpwesto ang kanilang mga destroyer at frigate sa hilaga, timog at silangang bahagi ng Taiwan. Halos napalibutan na ang buong isla. Hindi lang ito simpleng pagpapakita ng lakas. May direktang target ito, ang mga LNG tanker na mahalaga sa energy supply ng Taiwan. Kapag naharang ang mga barkong ito, agad maaapektuhan ang kuryente at industriya. Sa madaling salita, hindi lang depensa ang tinatamaan, pati ekonomiya. Ginagawa ng China ang international waters na parang danger zone. Parang sinasabi nila sa lahat ng commercial ships na dumadaan sa Taiwan Strait na hindi na ito ligtas. At kapag natakot ang mga shipping companies, sila mismo ang iiwas. Ibig sabihin kahit walang putok, napuputol ang supply chain at tumataas ang presyo ng energy at goods. Ikatlong layer at pinakadelikado ay ang tinatawag na gray zone warfare. Hindi lang military ships ang ginagamit, kasama pati Coast Guard vessels. Pinipilit nila ang mga bangka ng Taiwan, mangingisdaman o patrol boats. Hindi ito direktang gera, pero tuloy-tuloy ang pressure, walang pahinga. Layunin nito na mapagod ang Taiwan. Laging alert, laging pagod. At sa ganitong sitwasyon, mas malaki ang chance na magkamali. At ang timing ng lahat ng ito ay hindi aksidente. May kumpiyansa ang China dahil sa suporta ng Russia. Para kay Vladimir Putin, may malinaw na benepisyo ito. Kapag nagkagulo sa Pacific, mahahati ang atensyon ng West at maaring mabawasan ang focus sa Ukraine. Ito ang worst case scenario para sa NATO at sa United States. Dalawang malaking krisis sa magkaibang bahagi ng mundo. Sabay. Habang lumalakas ang suporta ng Russia sa China, mas tumataas ang risk na lumaki ang conflict. Mula regional, pwedeng maging global. Sa paligid ng Taiwan, unti-unting sumisikip ang galaw. Mula sa hilaga, nandyan ang Japan. Mula sa timog, nandyan ang Philippines. Ang mga ruta sa paligid ng Taiwan Strait ay unti-unting nagiging mas kontrolado, mas mahirap galawan, mas mataas ang risk, at lahat ng ito ay sinusuportahan ng malaking budget. Simula 2022, halos dumoble ang defense spending ng Japan. Umabot ito sa 9 trillion yen or around $70 billion sa fiscal year 2025. Naabot na rin nila ang target na 2% ng GDP bago pa ang 2027. Ibig sabihin hindi lang plano ang lahat ng ito. May pondo, may direksyon, at tuloy-tuloy ang pag-build up. Sa huli, malinaw ang nangyayari. Hindi lang ito simpleng tensyon. Ito ay unti-unting paghahanda sa mas malaking laban. At sa laban na ito, hindi lang armas ang mahalaga, kundi pera, supply, at kung sino ang mas kayang tumagal. Noong 2005, magkapareho pa ang gastos sa depensa ng China at Japan. Pareho silang nasa $43 billion. Pero ngayon malayo na ang agwat, umabot na sa $300 billion ang China. Halos 6 na beses kumpara sa Japan. Ibig sabihin hindi kayang tapatan ng Japan ang China sa diretsong laban ng dami at gastos. Pero hindi iyon ang plano nila. Sa halip ginagamit nila ang kanilang mga advantage, lokasyon, teknolohiya, at mga kakampi. Sa ganitong paraan napapataas nila ang gastos ng China sa bawat galaw. Mas nagiging komplikado ang plano, mas nagiging delikado. Malaki rin ang papel ng United States dito. Ang US Marine Corps na nakabase sa Okinawa ay may dalang missile systems na ginawa para sa mahirap na laban sa coastal areas. Hindi sila nakafocus sa iisang lugar,
Kumakalat sila, nagtatago at biglang umaatake kapag may pagkakataon. Nung nakaraang taon, nag-deploy sila ng Nemesis missile launchers sa Ishigaki. Malapit ito sa Taiwan. Noong taon bago yon, naglagay sila ng advanced radar system sa Yonaguni. Nagkandak din sila ng exercises para sa bagong armas at fuel resupply sa parehong lugar. Ibig sabihin hindi lang armas ang hinahanda, pati logistics. Sa ngayon parang hinahabi ng US at Japan ang isang integrated deterrence network sa timog kanlurang bahagi ng mga isla. Ang Japan ang may hawak ng pang-atake. Ang US naman ang nagbibigay ng proteksyon at impormasyon. Pero may isang problema. Ayon kay Akihisa Nagashima, hindi pa malinaw kung kailan masasabi na sapat na ang lahat ng ito. Malalaman lang iyon kapag pumalya ang deterrence, gaya ng nangyari sa Ukraine. Pero sa ngayon, bawat galaw ng Japan ay nagpapahirap sa plano ng China sa Taiwan. At bawat hirap sa plano ay dagdag sa pagpigil sa gulo. Sa kabuuan, tahimik na binabago ng Japan ang kanilang dating depensa na halos 80 years na nilang sinusunod. Ang mga isla sa Timog Kanluran ay hindi na lang simpleng observation points. Ginagawa na silang aktibong bahagi ng depensa. May mga missile systems na kayang umabot sa mainland ng China. May hypersonic weapons. May electronic warfare systems. At may units na handa sa paglusob kung kinakailangan. Unti-unti, nabubuo ang isang 360-degree na depensa sa Pacific. Kasabay nito, pinapalakas din nila ang asymmetric warfare gamit ang kamikaze drones at murang missiles. Sa ganitong setup, hindi kailangang mas malaki ang budget. Kailangan lang mas matalino ang galaw at mas mataas ang ipapabayad sa kalaban sa bawat pagkakamali. Ang mga galaw ng Japan ay hindi lang sa armas umiikot, pati sa ekonomiya at mga kakampi. Ang pakikipag-partner nila sa Europa ay unti-unting pumuputol sa kontrol ng China sa supply chain, lalo na sa mga importanteng resources. Kasabay nito, ang teknolohiya sa drones at karanasan sa aktwal na laban ay ipinapasa sa Ukraine at may kapalit din iyon. Natututo ang Japan mula sa tunay na nangyayari sa battlefield. May mga joint exercises din kasama ang United States at Philippines dahil dito mas sumisikip ang mga ruta sa paligid ng Taiwan. Mas mahirap dumaan, mas mataas ang risk. Ang reaksyon ng China ay kapansin-pansin. Binabatikos nila ang Japan. Sinasabing lumalabag ito sa sarili nitong batas at sinasabing ito ay provocation. Pero sa totoo lang, maaaring ito rin ang patunay na gumagana ang strategy ng Japan. Dahil bawat galaw ng Japan tumataas ang gastos ng China kung sakaling subukan nilang kunin ng Taiwan. At habang tumataas ang gastos, mas lumiliit ang kanilang options. Maging ang PLA Daily ay kinilala na bumuo na ang Japan ng layered na attack network. Ibig sabihin seryoso nilang tinitingnan ang pagbabagong ito. Ang paglipat ng Japan mula sa simpleng depensa papunta sa kakayahang umatake ay hindi pa tapos. Nasa simula pa lang ito. Pero ang pag-deploy ng mga unang counter-strike missiles noong March 31, 2026 ay malinaw na senyales. Tapos na ang isang mahaba at lumang panahon. At ngayon unti-unting binabago ang balanse sa Asia-Pacific. Sa bawat hakbang ng Japan, isa-isang napuputol ang koneksyon sa dagat sa paligid ng Taiwan. At sa tahimik na paraan, isang bagong yugto ang nagsisimula. Isang yugto kung saan hindi lang lakas ang laban, kundi pera, strategy, at kung sino ang mas kayang magkontrol ng galaw ng kalaban. Pero may isa pang anggulo na bihirang pag-usapan. Ito ay ang galaw ng impormasyon sa buong mundo. Habang tumitindi ang tensyon, mas nakokontrol ang daloy ng balita at komunikasyon. Hindi lang ito simpleng censorship. Paraan ito para hubugin ang pag-intindi ng mga tao sa sitwasyon. Dito pumapasok ang information warfare. Hindi kailangan ng missile para maimpluwensyahan ang isang bansa. Sapat na ang maling impormasyon at sabay-sabay na mensahe sa social media. Sa loob ng ilang oras, pwedeng magbago ang pananaw ng milyon-milyong tao. Para sa Japan at mga kakampi nito, bahagi na ito ng strategy. Pinoprotektahan nila ang tiwala ng publiko. Dahil kapag nawalan ng kumpiyansa ang mga tao, humihina ang buong sistema. Sa kabilang panig, ginagamit din ito para guluhin ang kalaban, maglabas ng impormasyon na pwedeng makagulo sa desisyon. Sa huli, malinaw na ang laban ay hindi lang pisikal, isa rin itong laban ng paniniwala. At kung sino ang may kontrol sa impormasyon, siya ang may mas malalim na impluwensya.